Bureau of Agricultural Research o DABAR, ang kawanihan ng Department of Agriculture na nagpopondo at nangangasiwa ng mga pananaliksik sa pagsasaka at pangisdaan para sa ikasusulong ng agrikultura ng bansa ay nagdaos ng kanilang taunang Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition noong ika-9 hanggang ika-12 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ang 4 na araw na kaganapan ay isinagawa sa Mega Trade Halls 1 and 2 ng SM Mega Mall sa lungsod ng Mandaluyong, Calakhang, Maynila. Sa unang araw, nagkaroon ng pagdiriwang ng banal na misa. Ito ay sinundan ng ribbon cutting at pagbubukas ng product exhibits na pinangunahan ni na Department of Agriculture Secretary Rosie Alcala, dating kalihim ng pagsasaka at ngayon ay Director General ng ICRISAT Dr. William Dar, DABAR Director Dr. Nick Eliazar at Assistant Director Dr. Ted Solsaloy. Sa kanyang opening remarks, binigyang diin ni Director Eliazar ang 2 numero na mga sentro ng pagdiriwang, ang 8 at 25. 8 sapagkat ito ang ika-8 taon ng pagdaraos ng Bureau of Agricultural Research ng Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition at 25 sapagkat ang DABAR ay nagdiriwang ng kanilang ika-25 anibersaryo ngayong Agosto, kung kaya ang event ay may temang Bar at 25, Celebrating R&D Excellence in Agriculture and Fisheries. Ayon kay Director Eliazar, ang mga tagumpay na ito ay bunga ng pagkakaisa at pagpupunyagi hindi lamang ng DABAR, kundi ng lahat ng kanilang partner institutions at stakeholders. Binigyang halaga din ni Director Eliazar ang technology commercialization na siyang nagbibigay daan upang ang research and development results ay mapakinabangan ng bansa at ng mga mamamayan. Isa sa mga pangunahing programa ng Bureau of Agricultural Research ay ang National Technology Commercialization Program o NTCP. Prinomote ni Director Eliazar ang pagtangkilik ng sariling atin. Anya, ang Pilipinas ay marami ng produktong globally competitive. Lubos na pinasalamatan ni Director Eliazar si Secretary Alcala sa matinding suporta ng kagawaran sa Bureau of Agricultural Research. Sa ilalim ng pamumuno ng kalihim ay nakakatanggap ang DABAR ng sapat na pondo upang lalo pang mapag-ibayo ang kakayahan nito. Sa mensahe ni Dr. Dar, kanyang ginunita ang hamon na kinakaharap ng bansa, ang kagutuman at kahirapan. Binigyang importansya niya ang kapangyarihan ng siyensya at teknolohiya na pataasin ang produksyon upang mapakain ng lalong lumalaking populasyon. Ani Dr. Dar, dapat ituring ang agrikultura na negosyo. Hinimok niya ang pagde-develop ng agriculture microenterprises upang ang ating mga magsasaka at mangingisda ay umasenso bilang entrepreneurs. Ito naman ay agad na binigyang tugon ni Secretary Alcala. Yung pong sa micro-enterprises, nakita ko naman po agad outright na talaga pong may needs ito. At nakaka-focus po kasi tayo bigla ay doon sa medium scale, yung medium enterprises. So, ang sabi ko na lang po kay Director Nick ay i-coordinate na po sa bawat program, rice, corn at saka po high value para mag-allocate po itong programs ng mga existing funds para po maibigay doon sa pagpo-focus po sa micro-enterprises. Bukod dito ay may maganda pang balita ang kalihim. Wala pong pagbabago doon sa projection natin na kaya po nating abutin yung pong rice self-sufficiency plan natin. Actually, whatever happens to the sufficiency level, mag-i-start po tayo ng export by next year. Kasi hindi po natin papayagan na hindi mag-start ng export sapagkat we have to fill the market, we have to sell all products. Hindi po pwedeng pag sobra na, saka pa tayo naghahanap na mabebentahan. Premium rice po yan.
upland na organic rice po, yung pong mga black rice, red rice, brown rice, yung pong long grains na aromatic. Actually, kasama po kanina sa pinag-discussan na namin ni Director Nick Eliazar yan na para sila po ay magsagawa na ng pag-aaral ng even for the packaging. Sa intermission, ang UPLB Choral Ensemble ay nag-alay ng mga magagandang awitin na talaga namang kinagiliwan ng mga panauhin. CP!